Bago ang dalawang alamat, pumunta sa digmaan sa harap ng 10,000 mga tagahanga sa MGM Grand Garden Arena, kumuha ng isang paglalakbay sa memory lane at muling buhayin ang Pac-Man's 12 pinakadakilang sandali. 12. Pacquiao vs. Chokchay Chokvivet, Hunyo taong 1997. Matagal bago ang Pac-Man ay isang nakikilalang pangalan sa US, kailangan muna niyang umakyat sa hagdan upang maging pinakamahusay, na lahat ay nagsimula sa kanyang tahanan sa Pilipinas. Nakuha ni Pacquiao ang kanyang unang world title sa edad na 18, pinauwi si Chokvivet sa ika-5 round, kasunod ng hanay ng mga body punch at hook. 11. Pacquiao vs. Lilohonolo Ledwaba, Hunyo taong 2001. Upang tunay na pahalagahan ang mga kahangahangang palabas na inilabas ni Pacquiao sa boxing ring, dapat tayong sumisid sa isa sa kanyang mga naunang laban. Ang pagpasok sa tunggalian ay isang mapanganib na hakbang para sa Pilipino, dahil kinuha niya ang laban sa maikling panahon. Ito rin ang kanyang unang laban sa lupain ng Amerika. Ang kanyang 6 na round battering ng South African Ledwaba ay nagpatunay na siya ay nakalaan para sa kadakilaan. 10. Pacquiao laban kay Marco Antonio Barrera, Nobyembre taong 2003. Ilang taon pagkatapos ng kanyang one-sided drawbang sa Ledwaba, umakyat si Pacquiao sa weight class para hamanin ang Mexican featherweight champion na si Barrera. Ang champ ay nagpakita ng ilang killer toughness, ngunit ang laban na ito ay si Pacquiao mula sa opening bell hanggang sa itinapon ng sulok ni Barrera ang tuwalya sa ika-11 round. Pacquiao vs. David Diaz, Hunyo taong 2008. Bago ang kanyang mahigpit na paligsahan kay Juan Manuel Marquez, tumugon si Pacquiao sa pamamagitan ng paglalagay ng isang clean laban sa Mexican-American na si Diaz, na pinutol siya ng husto sa ika-4 na round at tinapos ang laban sa ika-9 na round. Sa proseso, si Pacquiao ang naging unang Filipino boxer na humawak ng WBC lightweight title. 8. Pacquiao vs. Brandon Rios, Nobyembre taong 2013. Bumaba, ngunit hindi lumabas, nakabawi si Pacquiao mula sa dalawang sunod na pagkatalo upang talunin ang American Brandon Rios sa pamamagitan ng unanimous decision, na nagpahinto sa mga ideya ng Pac-Man na tinawag itong huminto. 7. Pacquiao vs. Eric Morales Trilogy, Marso taong 2005 hanggang Nobyembre taong 2006. Nakuha ng Pac-Man ang isa sa kanyang ilang mga palayaw na, The Mexicutioner, sa pamamagitan ng pagdisarma at pagsira sa mga kilalang Mexican na kalaban mula sa kalagitnaan ng 2000s at pasulong. Matapos matanggap ang kanyang ikatlong pagkawala sa karera sa mga kamay ng El Terrible, noong Marso taong 2005, pinatag siya ni Pacquiao sa kanilang susunod na dalawang pagpupulong, sa ika-10 at ika-3 round ayon sa pagkakabanggit. 6. Pacquiao vs. Juan Manuel Marquez, 4 na labanan. Sa pambihirang quartet ng mga laban na ito, nagawa ni Pacquiao ang dalawang panalo laban sa matapang na si Marquez. Kasunod ng isang malapit na draw sa unang pagkikita ng mag-asawa, 3 beses pa silang naglaban, kasama ang Filipino slugger na nakakuha ng 2 mapagpasyang tagumpay. Gayunpaman, sa kanilang ika-4 na laban, inilapag ni Marquez ang isang brutal na kanang kamay sa ika-6 na round, na nagpatulog kay Pac-Man. 5. Pacquiao vs. Tim Bradley 2, Abril taong 2014. Isang walang katotohanan na desisyon ng mga hukom ang nagbigay kay Pacquiao ng kanyang unang pagkatalo sa loob ng 7 taon nang makilala niya ang Desert Storm, noong Hunyo taong 2012. Nanalo siya sa kanyang rematch makalipas ang halos 2 taon, sa isang mapagkompetensyang unanimous decision na tagumpay. 4. Pacquiao vs. Ricky Hatton, Mayo taong 2009. Narating ni Pacquiao ang maaaring ilarawan bilang kaliwang kawit na narinig sa buong mundo sa The Hitman, Hatton. Ang huli ay nagbayad ng isang matarik na presyo para sa kanyang walang humpay na pagsalakay, dahil siya ay natamba ng maraming beses, bago bumagsak sa round 2. Ang isa sa mga signature victories ng Pac-Man. 3. Pacquiao vs. Antonio Margarito, Nobyembre taong 2010. Huwag magkamali tungkol dito, ang pakikipaglaban ni Pacquiao sa dating welterweight linchpin na si Margarito ay isang super fight gaya ng ipinangako ng kanyang paparating na sagupaan sa Money. Ang isang beses na flyweight ay nakikipaglaban para sa super welterweight title, at nauwi sa pagsakop sa isang matatag na Margarito. 2. Pacquiao vs. Miguel Cotto, Nobyembre taong 2009. Habang nakatambak ang mga panalo, tumaas din ang hardware.
Nakuha ni Pacquiao ang welterweight title, ang kanyang ikapitong iba't ibang weight class title, laban sa mapanganib na Puerto Rican na si Miguel Cotto. Siya ay hindi kailanman nasa anumang uri ng panganib sa buong tagal ng laban at nag-cruise sa isang 12th round stoppage. Pacquiao vs. Oscar De La Hoya, Desyembre taong 2008. Sa isang laban na naghatid kay Pacquiao sa pagiging superstardom, pinilit niya ang mas mabigat na Golden Boy na magretiro sa kanyang dumi matapos niyang lampasan siya ng higit sa 100 suntok. Ito ay isang mahusay na orchestrated beatdown ng isang alamat, na dahil dito ay nagpadala kay Pacquiao sa kanyang paraan sa boxing immortality.